Yo, kumusta? Ako si Kiru. Back at it again with some yapping session na naman. And ngayon, wala lang. Sa totoo lang, again, hindi ko alam kung ano yung gusto kong sabihin. Pero nakakaramdam ako ng extreme urge na magsalita at ibahagi kung ano yung nararamdaman ko right now. And currently, I feel so alive. Currently, nag-uumapaw ako ng pag-ibig, nag-uumapaw ako ng love. And as in like habang naliligo ako, it hit me. Life hit me. It reminded me again na I am so alive, na I am alive, na I feel things, na I feel so a lot of emotions, na I am loved by a lot of people. And yeah, gusto ko lang i-capture tong moment na to kasi bihira lang ako makaramdam ulit ng ganitong pakiramdam kasi ewan ko, it's just, it really feels good to feel this kind of way again. It feels so good to feel alive. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam, maramdaman at ma-remind na buhay ka. And kaya rin siguro nag-decide ako na, alam mo yun, i-capture to, i-record to, just for me to share my energy to y'all guys. Saying, by saying na you, kayong lahat, you guys are so loved. You are love itself. You are alive. So, you know, don't forget to take your time here in this lifetime. Don't forget to live this life to the fullest. Whether it be, alam mo yun, sa paraan na kaya nyo at sa paraan na kaya ko rin. And currently, ewan ko, by, by just doing the things that I want, I feel like somehow parang I'm currently living this life. Pero I know there's more to life. But sa ngayon, ewan ko, kontento ako sa kung ano ang meron ako ngayon. At ang sarap niya sa pakiramdam maramdaman. Ang sarap sa pakiramdam maramdaman na, alam mo yan, ang sarap sa pakiramdam maging grateful sa buhay, sa universe, sa Diyos, 'di ba? I know this may sound really corny as fuck, pero I swear to God, it fucking hit me again kanina habang naliligo ako. And it made me teared up. It made me tear up. I swear. Bigla na lang ako napatulala kanina habang naliligo. Sabi ko, what the fuck? I am so alive. And ganun yung naramdaman ko. As in like, it's very random. It's very, weird. Pero somehow it reminded me, yun nga, na I am here right now. I am living. I am living at the moment. And it made me grateful again. Although, araw-araw naman akong grateful sa kung anong meron ako. Araw-araw naman akong grateful sa buhay na meron ako. Pero, alam mo yun, parang nakaramdam talaga ako ng, I don't know bro, hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ano yung naramdaman ko. Pero, I feel like I have to do something about it. And this is it. Isa rin siguro sa mga reasons kung bakit nag-record ako right now is because, ewan ko, parang gusto ko lang express ko lang yung gratitude ko towards the people that I love and towards the people na mahal ako. And I'm gonna start by saying thank you. Salamat sa inyong lahat. Thank you for loving me. Thank you for knowing me. Thank you for looking out for me. Thank you for taking care of me. Thank you for being a parent. Thank you for being a sister. Thank you for being a friend. Thank you for being a family. Salamat. Salamat sa inyong lahat. I swear, thank you.
And as in like, actually kung mamamatay nga ako kinabukasan, iniisip ko kung may regret ba ako. And I feel like I won't have any regrets at all kasi ewan ko, hindi ko alam. Pero siyempre, ayoko pa naman mamatay kinabukasan kasi, man, marami pa akong kaibigan na hindi ko pa nami-meet in real life at marami pa akong bagay na gustong gawin at marami pa akong pagkain na gusto kong makain. And that's, ang daming reason to live. There's a lot of reason to live longer in this lifetime, man. Like, ewan ko kung anong na-feel ko kanina. Maybe because kaya ako nakaramdam na kaya ako nakaramdam ng extreme feeling of being alive is because wala, nagawa ko yung mga bagay na gusto ko. And, di ba, sa simpleng panonood lang ng anime, sa simpleng panonood lang ng movie, sa simpleng pag-ayos lang ng higaan, nakaramdam ako ng extreme feeling of being alive. And ang nakakatuwa is it is just a small thing. And parang ganun yung sinasabi ko nung nakaraan na everything literally starts with small things. And sometimes, yung mga maliliit talaga na bagay is yun pa yung mismo yung mga may malalaking impact sa buhay natin. And, and that's what happened to me right now. 'Di ba? Just by doing those small things, which is, yun nga, sa pamamagitan lang ng panonood ng mga bagay na gusto kong panoorin at sa pamamagitan lang ng pag-ayos ng aking higaan, nakaramdam ako na somehow buhay ako, na somehow, alam mo yun, I exist, I matter, every one of us matters. And please, always remember that. Alam ko, may mga araw na sobrang makakaramdam ka talaga na mapapatanong ka sa sarili mo na ano bang silbi ko sa mundong to? Like, do I even matter to this world? Like, ano bang significance ng existence ko sa buhay na to? Alam ko, may mga panahon or may mga times na ganun, pero take this as an answer. You don't need to, hindi mo kailangan i-explain palagi yung existence mo. You don't need to define your existence every time you question yourself or every time other people are questioning you, yourself, your existence. Kasi regardless, man, regardless sa, alam mo yun, every one of us matters. Lahat tayo nagmamatter sa mundong to. And alam ko mahirap sabihin na sana dumating yung time na wag mo nang questionin yung sarili mo or yung buhay mo. Pero hindi talaga maalis yun eh. Kahit sa sarili ko. I tend to question my existence a lot, especially lately. Kasi kaka-graduate ko lang. I tend to question my significance in this world. I tend to question kung ano ba yung purpose ko sa buhay na to. And I feel like sometimes, ako, sometimes, maybe the purpose of this all is to just be, you know? Maybe ang purpose nitong lahat ng nararanasan natin right now to just be, is to just live, and to just be. Gets ba? I know it's very optimistic to think about, but optimism sometimes, ewan ko, masyado na ako lumalayo sa point ko, pero ang sarap mabuhay, you know. Kaya rin siguro nakaramdam ako ng gandong feeling kasi my mother asked me whether kung sasama na ba ako sa Manila.
sa August 12. And it hit me. Sa totoo lang, that question made me think about my future, and it made me feel na, shit, like, I'm gonna leave. What now? Like, what's next? That shit excites me, but at the same time, it really scares me. Kasi, sa mga tao na nakakilala sa akin, alam nyo na I always have the urge to leave. I always have the urge to disappear. And right now, na paunti-unti na siyang hinahain sa harapan ko, it makes, choosing or nagiging mahirap pumili. Nahihirapan akong pumili kung mananatili ba ako or aalis ako. Literal at metaphorical yun, Yagi. Literal kasi nagdadalawang isip ako kung mananatili ba ako dito sa Bicol or aalis ako to build the life that I want, to achieve the life that I want outside. I'm really stuck between, sa totoo lang, kasi, you know, living, nasabi ko na to nung nakaraan kay Ronilyn. And I feel like kapag umalis ako, mas makikilala ko yung sarili ko. Kapag umalis ako, mas mas mararamdaman kong buhay ako. May sense ba? Kapag umalis ako, oo, parang mas maroromanticize ko yung buhay ko. And nasabi ko rin to sa kanya na it really feels guilty to say this. I mean, nakaka-guilty sabihin to. Pero parang I am more at peace kapag mag-isa ako. Ewan ko kung tama ba yung nararamdaman ko na yun. Pero minsan napapaisip na lang ako na baka ko lang nasabi yun kasi nasanay ako. Baka ko lang nararamdaman yun kasi nasanay ako maging mag-isa. Kasi mas nasanay ako sa sarili kong company. Although don't get me wrong kasi, you know, hindi naman ako mag-isa talaga totally. Because I still have my parents, my family. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung anong meron sa pagiging mag-isa. Kung bakit ang peaceful niya. Napapatanong din ba kayo ng ganun? Ewan ko. Pero yun nga, as I was saying, like, you know, there's a subtle feeling of peace once na umalis ako dito. There's a subtle feeling of peace when I am alone. Hindi ko alam kung it is still a good thing, pero I feel like I feel like it's a good thing kasi wala, nasanay ako na mag-isa. Pero at the same time, I still nakakaramdam pa rin ako ng fear. Kasi syempre, it's, going outside literally and metaphorically. It's a new environment. It's a new place to explore. And I am gonna meet a lot of people, a lot of new people. And it baffles me. Hindi, kaya seryoso. Sobrang siyang nakakaba. You know? Pero, when masyado ako nag-overthink. I tend to overthink a lot. And aminado naman ako pagdating sa bagay na yun na I tend to overthink a lot. And may nabasa ako na if I can overthink negative things, why not overthink positive things to happen? Gets ba? And currently, I mean, before ako maligo, na-receive ko yung message ng mother ko. It made, I overthinked again, man. Like, napaisip ako, like, doon na ba ako mag-stay, ganyan. A lot of questions, a lot of what ifs. Masyado kong pinapangunahan yung sarili ko. Nakakatakot, sa totoo lang, man.
Natatakot, pero alam ko naman na kakayanin ko, eh. Tsaka oo, nakakatakot talaga. Oo, nakakatakot sobra. Pero hindi ba't 'yun yung pinapangarap natin? Hindi ba't 'yun yung sinasabi natin na i-overcome natin for us to achieve our dreams? For us to for us to get there sa buhay na gusto natin. Yes, it's so scary, pero kailangan, kailangan maging strong. Kailangan, alam mo 'yun, kailangan harapin head on. And hindi ko lang 'to sinasabi sa inyong lahat, but like, this is my message to myself as well na you have to be fucking brave. You have to be fucking brave, bruv. Brave, bruv. Hindi, man. Seryoso. You have to be brave, bro. Kasi, ewan ko, like, lagi naman kasi talagang may sakripisyo sa buhay. And sometimes you have to sacrifice some things right now for you to be able to eat the fruit that you planted. You know, may sense ba yun? In other words, like, ngayon, kailangan mong mapagod, kailangan mong pagdaanan yung proseso ng pagtatanim para pagdating ng panahon, mayroon at mayroon kang aanihin. Mayroon at mayroon kang pipitasin. At yung mga pipitasin mo at yung mga aanihin mo, yun ang mga produkto ng pinaghirapan mo ngayon, ng mga sinakripisyo mo ngayon, ng mga itinanim mo ngayon. Gets ba? May sense ba yun? And, bro, oh man, it's fucking scary, bro. Pero, I guess, show me how good it can get. Show me how good it can get ng talaga. I feel like, I feel like this is it, yung video na to. I feel like nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Yun lang. Again, ang sarap mabuhay. I am so full of love. I am loved by a lot of people. And I am the love itself. Joke lang. I'm gonna cut it out because it's so fucking corny. Pero, I love you guys. I know, I just wanna say this. I love you guys. Mahal ko kayo. Proud ako sa inyo. And, oh, I mean, for sure may mga times na nararamdaman yung mag-isa kayo sa buhay na to. Pero, ewan ko, tandaan nyo na lang siguro lagi na kasama nyo si Kiru. Kasama nyo ako. Yeah, let's navigate this life together. Let's figure things out together. Kahit na, kahit na magkakalayo tayo sa isa't isa, kahit na hindi naman tayo ganun magkakilala talaga, please do always remember na, alam mo yun, na you are not alone. And these are the words that I want to hear myself. So, basically, I'm saying this to myself as well. And yeah, yun lang. Yun lang to. Ito lang yun. Yung video na to. Salamat sa inyong lahat. Thank you for loving me. Sabi nga ni Ace, di ba? Thank you for loving me. Anyways, siguro onting message na lang din for my future self. Balitaan mo ako.
Kiru in the future. Ivan Christopher Don in the future. Balitaan mo ako. Ano nang lagay mo dyan? Masaya ka ba? Are you living the life that you want? Kahit kaunti. Talk to me kapag kaya mo na. Okay? This is your past self speaking. And currently, I am 22 years old. Kaka-graduate ko lang. Ikaw, nasan ka na? Yun lang. Goodbye. Peace. Peace. Let's go! Let's go, man. Let's live this life together. Peace. Okay? Peace. Samahan nyo lang mabuhay lagi. Peace.